Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome po muli sa ating FPC Fortify and today is January 11, 2024, Thursday. At simulan po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos in John chapter 11 verse 40. Jesus saith unto her, said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Sabi sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko ba sinabi sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Talagang ikaw ay tapat sa kabila ng aming mga unfaithfulness. Lord, ikaw pa rin ay palagi nandyan. Hindi nyo kami iniiwan at pinababayaan. At salamat, binigyan nyo kami ng buhay ngayong araw na to. Ibig sabihin, tuloy lang ang aming paglilingkod at hindi pa tapos ang aming misyon sa mundong ito bilang mga mananampalataya. Pagpalain nyo, Panginoon, ang amin pong FPC Fortify ngayong araw na ito at gamitin nyo ang iyong mga salita para kami ay paalalahanan, Panginoon. At ingatan nyo rin po yung mga papasok sa trabaho, yung mga mag-aaral at yung mga iba pang mga may gampanin ngayong araw na ito. Patuloy ka naming mag-glorify. Ikaw ay aming ipakilala sa ibang tao sa pamamagitan ng aming mga pananalita at even sa aming mga pamumuhay. Thank you po muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayon makikinig po tayo ng isang hymno, Wonderful Words of Life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. Salamat sa awitin, Wonderful Words of Life. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, huwag nating aalisin sa buhay natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, dahil dito natin matatagpuan ang mga dakilang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon po ay dumako tayo sa ating Bible exhortation. Balikan natin yung verse na binasa kanina in John chapter 11 verse 40. Basahin ko po yung verse. Jesus saith unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Balikan po natin, ano ba ang pinag-uusapan dito po sa talatang ating binasa para ma-appreciate natin. Balikan natin yung verse 23 hanggang sa susunod na talata. Jesus saith unto her, tandaan niyo po, ito yung eksena na kung saan si Lazarus ay nagkasakit, yung kaibigan po ni Jesus, at later on siya po ay namatay. So balikan natin yung verse 23. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Yan ang sabi ng Panginoon kay Martha. Martha saith unto him, I know that he shall
rise again in the resurrection at the last day. So ito po yung eksena, namatay na po si Lazarus pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, kung babasahin pa natin yung mga naunang bahagi ng talata, sinabi pa ni Martha, Lord, kung dumating ka lang sana ng maaga, gumaling sana yung aking kapatid. Pero again, wala pong delay, wala pong disgrasya sa schedule po ng Panginoon. Meron siyang sarili niyang schedule. Again, going back sa ating text. Sabi po ni Martha, iba yung understanding niya sa sinabi ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, thy brother shall rise again. Napaka-linaw po, direct nung sinabi ni Jesus. Pero ano yung understanding ni Martha? I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. So ang iniisip ni Martha, hindi pa yung present, kundi yung future. Ano ang reply sa kanya ni Jesus? Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Huwag niyong kalilimutan na sa book of John ay 7 beses na pinagdiinan ng Panginoong Jesus na siya yung I am. At alam natin na pag sinabi ni Jesus Christ na I am, ito po yung title ni Jehovah found in Exodus chapter 3 nung kausap po ni Moses, tinatanong niya yung burning bush kung sino yon. Ang sagot po ni Jehovah sa kanya is I am that I am. So ang I am is the title of Jehovah, na yan din po ang claim ni Jesus Christ patungkol sa kanyang sarili. Kaya nga dyan natin makikita na si Jesus Christ ay si Jehovah. At ang sabi niya, I am the resurrection and the life. In other words, ang Panginoong Jesucristo may kapangyarihan siya to resurrect at magbigay ng buhay o sabi nating buhay na walang hanggan sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, ang sinasabi niya kay Martha, Martha, walang imposible sa akin. Kayang-kaya kong buhayin ang iyong kapatid. Tuloy po natin, verse 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yan ang tanong ni Jesus Christ kay Martha. Ano ang kanyang reply? Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Alam nyo, minsan ang problema sa atin, meron tayong sinasabi tungkol sa Panginoon, di ba? Sabihin natin, Lord, ikaw ay omniscient, omnipotent, everlasting. Pero minsan, nahirapan tayong i-apply yung mga ganyang title ni Jesus Christ pag tayo po'y humaharap na sa mga problema na mabibigat sa ating buhay. Tuloy po natin. Sabi po ng verse 39, balikan na po natin yung ating text kanina. Ito na po yung time na anong inutos ni Jesus. Tandaan nyo, patay na po si Lazarus. Jesus said, take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, tinan niyo ang sagot ni Martha, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Teka lang kanina ang usapan nila, sinasabi ni Jesus Christ kay Martha, ako ang resurrection and the life. Sinasabi niya, Martha, may kapangyarihan ako, kayang-kaya kong buhayin yan. At dito nakita na naman natin, nag-iba na naman yung focus ni Martha. Nakalimutan niya na ang kausap niya, si Jesus Christ, He is the I am. Siya ang makapangyarihan sa lahat, the self-existent one. Pero dito, nag-focus na naman siya sa kanyang understanding. Kaya nga, anong reply sa kanya ni Jesus Christ? Jesus saith unto her, said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. So dito po makikita natin yung glory ng Panginoon sa ginawa ni Jesus Christ na tunay na pinakilala niya that He is Jehovah, walang imposible sa Kanya, kayang-kaya niyang bumuhay ng patay na 4 na araw na, mabaho na ito, imposible na ito na buhayin sa atin pong medical field. Wala na po silang magagawa ang mga tao. Pero pagdating kay God, tandaan nyo, all things are possible with our Lord. Kaya kitang-kita natin yung susunod na eksena sa kapangyarihan ni Jesus Christ na resurrect si Lazarus. Kung i-apply natin sa buhay po natin, there are times na meron pong tinuturo ang Panginoon sa atin na para bagang imposible para sa atin. At hindi natin masyadong siniseryoso yung kanyang salita. Oo, maaring kabisado natin minsan yung mga verses, maaring magaling tayo sa theology, pero pagdating po sa andyan na yung problema, minsan nakakalimutan natin o baka madalas nakakalimutan natin yung sinabi ni Jesus Christ na pag sinabi niya, gagawin niya. At yun nga yung sinabi niyang, I am the resurrection and the life.
Madalas po kasi nakatingin na lang tayo sa problema at hindi na natin tinitingnan ng Panginoon na walang imposible sa Kanya. Kaya nga minsan, di ba, sa paglilingkod natin, ang ating tinitingnan yung ating kahinaan. Panginoon, di ako magaling magsalita. Panginoon, hindi ako magaling kumanta. Panginoon, di ako magaling mag-pray, etc., etc. Pero tandaan nyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po nagkamali ang Diyos kung ikaw ay pinili niya na paglingkuran siya. Yes, totoo yan. Mahina ka, mahina ako, mahina tayo. Pero dahil sa ating mga kahinaan, pag tayo ay sumunod sa Panginoon, naglingkod tayo sa Kanya, sino ang mag-glorify later on? Tayo ba? Hindi tayo magaling eh. Pero tayo ay nagkakaroon ng galing dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa dulo po ng kwento, hindi tayo ang mag-glorify, kundi siya. Kaya nga sundin lang po natin ang Panginoon. Hindi po nagkakamali ang Panginoon, yung Kanyang salita. Pagkatiwalaan natin to, sumunod tayo from the heart at makikita natin ang glory ng Panginoon. Siya ang mag-glorify, siya ang maitataas sa lahat. Kaya purihin ang Kanyang salita, ang paalala ngayong pong oras na ito. Ilang announcement po lamang, baka makalimutan natin. Ngayon pong araw na to ay nagse-celebrate po, no? May mga ilang Baptist group, churches na nagse-celebrate ng Baptist Day. Again, iba-iba ang pananaw ng mga Baptist po dito. Since tayo ay autonomous, independent po tayo, may kanya-kanya tayong stand regarding po dito. Pero again, dun sa mga nagse-celebrate po, pag-pray natin na hindi po sinumang tao ang mabigyan ng focus, ang mag-glorify, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Next ay huwag niyo kalilimutan, mamaya po ang ating prayer meeting 7 to 8:15 ng gabi. At sa darating naman pong Sabado, Gospel Sower, alas 9 naman ng umaga. Sana po lahat ay makadalo. Then yung memory verse naman natin para sa Sunday, huwag niyo kalilimutan, meron tayong verse recitation sa ating Sunday School, John chapter 5, verse 39. So manalangin na po tayo. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa inyong paalala na ikaw ay makapangyarihan sa lahat, kayang-kaya mo pong gawin ang mga bagay na imposible in the sight of men. Bless niyo po ang mga Baptist churches, Baptist groups na nagse-celebrate ng Baptist Day today. Kayo po ang manguna sa kanila. Nawa po hindi tao, sinong politiko ang mabigyan ng glory, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Mamaya po sa prayer meeting, sana po'y makadalo ang lahat ng mga kapatiran para sama-sama kaming manalangin. At sa Sabado po, sana makadalo rin for the Gospel Sower para makapag-evangelize at sama-sama po na natupdin ang Ebanghelyo, ang Great Commission ng ating Panginoon. At kayo na po, Panginoon, mag-bless sa mga kapatiran sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan at mga kapatid. God bless us.